Mapagpalang araw mga kataba. Yan, every weekend mga kataba merong ukay dito sa area namin. Malapit lang dito sa San Miguel at walking distance lang yan. Yan yung barangay hall. Tapos bungad lang yung ukay. Mahaba yan mga kataba, paikot yung ukay na yan. Kaya ako pinapakita yung ukay. Kasi alam nyo ba mga kataba, yung sistema ng ukay, yung buhay ng mga nagtitinda sa ukay, ipinapakita dyan kung anong oras sila nagsiset up, anong oras nila inilalagay yung mga paninda nila. Ganun ka hirap yung buhay nila mga kataba. Pero makikita mo naman yung pagsisikap nila para mabuhay sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa pamilya. O tignan nyo yung paglalatag mga kataba. At nakita ko rin kung paano nila itatanggalin yan. Kasi minsan umaabot kami, minsan late na ako dumarating dyan. Nakikita ko kung paano nila inilalagay sa plastic, inilalagay sa kariton, inilalagay sa trike mga kataba. So ganun yung nakikita ko sa buhay nila at paano nila ilalatag. Kung mamalas-malasin pa mga kataba pag uulan, yung mga damit ng mga nagtitinda, yung mga ganyang paninda mga kataba, maano ka rin sa kanila na minsan nga pag yung tumatawad ako mga kataba, minsan na nagigilty rin tayo kasi nga yung buhay nila kailangan minsan i-consider mo rin. Pero kung mamimili ka naman mga kataba, syempre minsan iisipin mo rin yung maging wise buy ba mga kataba. Ma-evaluate mo naman kung dapat bumili o hindi. O yan no, may mga sari-saring tinda. Lahat naman ng klase ng paninda meron sa ukay mga kataba. Parang nasa palengke ka na rin at nakakasave ka na rin ng pamasahe kasi nga hindi mo na kailangan mamasahe, konting lakad lang. At kung meron mang difference, konti na lang. Meron na rin mga nagtitinda ng pagkain, ng almusal, ng pangmerienda na nga lahat-lahat na. Sabi ko nga kompleto na. At yung mga gusto mo namang bilhin na pang araw-araw, mga pang-alis na damit, pwede rin dyan mga kataba, mga affordable din yung mga tinitinda nila. Meron ng isda, may karne, halo-halo na mga kataba. At yung mga naglalatag ng mga gulay dyan, sabi ko nga napakasipag nila. Kasi nga iniisip mo, paano tayo mabubuhay, kailangan natin magtinda, depende sa pamumuhay natin mga kataba, kung ano yung mga pwede nating pagkakakitaan. Yan yung nakikita ko sa pagtitinda sa ukay, yung mga nagtitinda ng prutas. Meron din ako mga dinadayo dyan mga kataba, yung talagang binibilihan ko. Kinukonsider natin dyan yung mga affordable na paninda. Maraming mga pwedeng pagbilihan mga kataba. At hindi naman ako nagsasawa na pumili ng pumili. Siyempre, merong pag may suki ka na mga kataba, hindi ka na masyadong lalayo. Alam mo na yung mga gusto mong bilhin. Hindi ka na rin pili ng pili. Kaya nga pag naglalakad ako dyan mga kataba, isang direksyon na lang yung tinitignan ko. At kung meron man ako makikita na iba-ibang mga dapat bilhan, yun yung mga panibago sa mga paningin ko na parang nakikita mo na mas mura pala doon. Siyempre, bilang mamimili mga kataba, lagi mong titignan kung saan ka makakasave. Mapaisda man, mapaprutas, o yung mga kahit sa mga damit mga kataba. Minsan kasi bumibili rin kami dyan sa ukay ng mga affordable na damit. Alam niyo naman, syempre, pag hindi natin kaya bumili ng mga branded na damit, syempre nasa nagdadala din yan kung saan ka komportable. Hindi mo naman kailangan bumili ng kung ano-ano mga kataba. Ganon din sa pagkain. Tayo yung magde-decide kung anong gusto nila nating pagkain at paano natin ibabudget yung pera natin na magkakasya. At kung paano naman tayo magluluto. Kaya nga sabi ko mga kataba, nasa pagbabudget din natin yan. Yan nga, so, di ba mga kataba, yung mga nakalatag na yan, 100 lang yung iba dyang mga tsinelas, pang-alis na sa akin yan. Hindi tayo ganun kaselan mga kataba. O pati yung mga liit-liit na yan, yung mga karayom, kung ano-anong mga pwedeng gamitin sa bahay, nandyan na. Tapos minsan dumadayo pa kami dyan para lang bumili ng kung ano-ano na prutas, ng ice candy pa nga minsan, ngayon, lalo na pag tag-init na ngayon mga kataba, napakabili ng ice candy. Kaya nga pag minsan binibilin pa nung tatay namin na bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganito. Siyempre sasabihin ko naman, siyempre depende sa budget, hindi pwedeng bili ng bili. Hindi naman pwede yung turo ka na lang ng turo. Tulad yan, kumuha ko ng konting tilapia, mga pang-consume lang namin. Hindi naman ako bili ng marami mga kataba. Sabi ko nga lagi kong kinukonsider yung pagbabudget. Katulad ng mga yan, yung mga itlog, kamatis, sibuyas. So yan yung mga binibili natin na talagang kailangan sa bahay na madalas lutuin, mga pansahog, panggisa. Hindi naman basta-basta nawawala yan mga kataba. Yung mga gulay na mga nakikita natin nakalatag, ganyan yung pamimili natin sa araw-araw. At tinatimingan din natin dyan mga kataba. Pag kasi nagkakaroon ng ukay, minsan matatiming kayo pag yung merong mga bultuhan na pamimili mga kataba. Minsan ibinibigay nila ng magandang presyo. Ganyan yung nangyayari dyan sa pamimili natin sa ukay. At maging wise naman tayo sa pamimili. At saka wag tayong mahiyang tumawad kasi kasama yun sa sa pagbili mga kataba.
kataba. Siyempre, wag naman nating basta-basta tawaran din lang ng tawaran na alam naman nating na malulugi na rin yung nagtitinda. Lagi tayong mag-consider. Pero sabi ko nga, bilang mamimili, lagi nating iniisip kung saan tayo makakasave at makakamenos na sapat yung kakainin, sapat para sa ating pamilya, yung mga binibili natin. At depende rin sa budget. So, ganyan yung nakikita ko sa ukay mga kataba. At salute din naman tayo dapat sa kanila dahil napakasipag nila. Yan ang ating simpleng araw.